Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad. Buenos Dias! At magandang umaga sa ating listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga taga-subaybay sa 1197 DXFE Davao. At dito naman sa Metro Manila, ang ating mga kaagapay na walang sawang nakatutok tuwing Sabado na umaga. Happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po, si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood din po tayo sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, sa Channel 185, sa Signal TV, sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si MCD Ferrer, si Phil Lagtapon. Kasama din natin si Min Katiangco at ang ating ProdText na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatuban, Angelica Kalayag, Raymond Paner at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. At sa punto pong ito'y nais naman natin pasasalamatan ng ating pong mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyong pong suporta ay mahigit na 75 years na po natin na ibabahagi ang mga tama at ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin nyo na rin po ang ating pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para po sa iba pang mga detalye. Pero bago nating simulan na ating pong diskusyon, ay narinito po muna ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 19 verse 21. Ang sabi po, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo na nga po kung merong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please, ang aming request, like and share. Sa ating pong pagbabalik, ang Tabas ng Batas po ay magtutungo na kaagad sa ating unang segment na punto por punto at pangungunahan tayo ng ating birthday celebrant partner na si Attorney Jeremiah Bellica. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon at magbabalik agad ang inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Gusto mo ba ng kwentuhan na mabilis lang? Parang coffee break. Kinig ka na sa Kape Tira. Kwentuhang makabuluhan kasama ang iyong kaibigan.
Makinig na tuwing Sunday, 6:45 to 7 p.m. with Pastor Rolivic Tira. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Tapas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Joanna Cruz Gonzalez at sa ating unang segment na Punto por Punto segment ay meron pa rin napapanahon na batas, panuntunan ng batas na kinakailangan nating malaman, Attorney, hindi ba? Kaya napasimulan na natin to noong mga nakaraang Sabado at nais nating ipagpatuloy. Ano nga ba itong topic na ito ng batas na gusto natin bigyan ng daan at linaw ngayon? Okay. So, pagpapatuloy natin ang ating discussions patungkol sa business permit. Kasi ngayon ay sinasabi natin season na kung saan panahon ng pagre-renew ng business permit sa mga local government units at panahon din ng pagre-register, no? Kasi yung renewal, ibig sabihin, dati ka ng existing, ngayon ikaw ay magre-renew. Kung new registrants, ngayon din ang pinakamagandang panahon na kung saan ikaw ay dapat mag-register ng iyong negosyo. Okay? So, patuloy natin, magbibigay tayo ng 10 useful information or tips for business registrants and business renewals. No? Ito ay hango sa ARTA, DTI, DILG, and DICT Joint Memorandum Circular 001-2021 o yung Guidelines for Processing Business Permits, Related Clearances, and License in all cities and municipalities at yung DOF, Bureau of Local Government and Finance Memorandum Circular 001-2020 na kung saan ibibigay din ng mga useful ideas para sa pagpapabilis ng proseso at mas lalong maintindihan natin ang proseso ng business permit registration. So, tayo ay pipili lamang ng 10 puntos dito. Pero sa ating sa ating oras ay yung unang 5 lamang ang ating madidiscuss muna and then we'll continue on sa next week, no, yung susunod na 5. Okay. So, here are some of the 10 useful information or tips natin for business registration and business renewal sa LGU. Una, one does not need to apply for barangay clearance with the barangay office for the purposes of business permit registration with the LGU. Ano po ibig sabihin? Kung ikaw ay nagnanais magbukas ng iyong negosyo, ay hindi mo kinakailangan kumuha muna ng barangay clearance doon sa inyong barangay dahil ito ay maaari mo nang kunin diretso sa local government unit. Doon na mismo sa City Hall or Municipal Hall. Ito ay kaalinsunod sa Republic Act 11032 or ang Ease of Doing Business and Ease of Doing Business and Government Efficiency Services Act ng 2018 na kung saan sinasabi nga na ang mga LGUs na ang siyang magpoproseso at mag-i-issue rin ng barangay clearance kaalinsabay sa pag-i-issue nila ng business permit. At yung mga babayaran nyo po naman, doon na po ninyo babayaran ito doon ho sa Business One-Stop Shop ng mga LGUs kung saan ang payment na inyo pong ginawa para sa barangay ay ang local government units ko na ang siyang magre-remit naman o magpapasa ng inyong ibinayad sa kanila para mas mabilis at seamless na. No? Kaya alalahanin natin, hindi na ho kayo dapat ibig sabihin na natatagalan kasi si chairman o si barangay secretary
ay ayaw ho kayo bigyan ng barangay clearance before kayo tumungo doon sa local government business one-stop shop for business registration. Pwede na ho kayong dumiretso sa kani-kanilang mga local government units na business one-stop shop. Okay? So ang pangalawa ay yung tinatawag na ang second tip natin is yung Bureau of Fire Protection clearances should not delay business permit application or renewal o yung mga BFP clearances katulad ng FSIC, yung Fire Clearance Inspection, Fire Safety Inspection Clearance, no? Ito yung kung saan ang Bureau of Fire Protection kadalasan ay kinakailangan magkaroon muna ng clearance na maaari kang bigyan ng renewal ng lisensya mo sa pamamagitan ng kanilang inspection muna ng iyong premises. Minsan, attorney, nangyayari hindi ma-proceed ng mga local government units yung kanilang processing ng application dahil nga naman hindi pa nakakapag-inspection ang Bureau of Fire Protection. At hindi sila makapagbigay ng certification kung ligtas nga o hindi. Pero sa visa nga na itong Republic Act 11032 o yung EOB law ay binibigyan na lamang ng 7 araw ang Bureau of Fire Protection para magbigay ng kanila pong mga certification na ang business establishment ay ligtas. At kung hindi po ito mailabas, ay ito po ay i-deem na meron ho kayong clearance na po sa Bureau of Fire Protection. But the Bureau of Fire Protection, ibig sabihin, tatakbo na po yung application pero maaari pong mag-inspect pa rin ho post-registration po ang Bureau of Fire Protection kasi para hindi man ho naiipit. Pero at the same time, in line with this, ang Bureau of Fire Protection ay binibigyan din ho ng obligation ng batas na ito na mag-conduct po ng inspection all throughout the 365 days ng taon na yan at mag-prepare ng negative list kung sino po ba ang pasado at hindi pasado at isumiti po ito sa mga local government unit para come time of registration ay meron ng prepared list ang LGUs para malaman nila kung sino ba ang pwede nilang i-renew para hindi piecemeal, di ba? Yes. At saka mahalaga yan kasi 'di ba with all of the establishments lalo na sa mga university belt areas, hindi ba importante na makasunod po ang ating mga negosyante riyan, safety po ng ating mga bata at mga estudyante. Yes. So tama-tama ho yan na hindi naman ho nasasakripisyo ang quality doon sa bilis, no? Kasi iba sinasabi, ang hirap naman yung streamlining or ease of doing business na yan kasi nasasakripisyo ang quality, ang safety. Hindi po. Ang nangyayari po ay mas nagiging systematic at nagiging streamlined, no? Ang pagpo-process po ng application. In fact, ini-encourage din ng batas na to ang yung joint inspection team. No, ibig sabihin, pag nag-inspect sila, sabay-sabay na ang Bureau of Fire, ang sanitation, ang building official, para hindi ho sila piecemeal din. Ano po? So, kasama po yan. Okay? So, number 3 po na tip po natin is yung, ito po, no? An order of payment for the applicant must be issued within the prescribed processing time from the time of the submission of the requirement. Ano pong ibig sabihin na to? Yung order of payment, ito po yung ini-issue po ng local government unit na sinasabi nila na pinapayagan na kitang magbayad ng fees na kinakailangan mong bayaran kasi kasi nasuri ko na ang sinabit mong dokumento at ito'y kumpleto. Ang nangyayari po kasi ay kuminsan ay meron hong ibang mga pagkakataon na pag sumiti po ninyo ng inyong papel ay hindi po kayo agad nabibigyan ng order of payment kaya po hindi naman po kayo makapagbayad.
Kaya ang sinasabi ho nila ay Okay. hindi ho ma-automatically approve yung application mo kasi hindi ka pabayad. Yes, yes. Pero ang hindi ho nilang nasasabi, kaya hindi ka makapagbayad, hindi ka binibigyan ng order of payment. Mm. So kaya ho, ang kinakailangan ng paalala rin po natin sa mga local government unit yan, no, attorney, Yes. na kapag sinubmit na ho sa inyo ang application, dapat ho within the 3 working days ay dapat na-issue ho nila yung order of payment at na-actionan din po nila ang inyong application whether ito po ay approve or disapprove. No? So, hindi pwede na 30 days o 1 month o 6 months bago Tagal. sila magbigay Oo, ng ang order of tagal. payment. Oo. Ayan, okay? So number 4, no? Applicants should only transact with the local government units business one-stop shop or BOSS, no? BOSS, headed by the Business Processing Licensing Office or BPLO. Ibig sabihin, ang lahat ng mga aplikante ngayon ay hindi na kinakailangan pumunta kung saan-saan muna na mga punta muna sa barangay, punta muna sa BFP, sa Bureau of Fire Protection, punta muna sa City Health Office, and then punta muna sa building official bago pa lang sila pumunta doon sa Business Permitting Licensing Office, no? Bago sila makapag-file. Ay hindi ho. Doon po sa ating batas ngayon ng EODB law ay kinakailangan sa business one-stop shop ng lahat ng LGU ay naroroon na po lahat ang kanila pong kinakailangan kausapin. At hindi lamang po yan, dapat meron na silang Unified Application Form o UAF na kung saan isang application na lamang ang inyo pong gagamitin, fill up para ho, nandun na ang lahat ng impormasyon na kakailanganin ng lahat ng mga opisina na kinakailangan daanan sa pagre-register ng inyong pong negosyo o pag-renew. Ayan. No? So, hanapin niyo po yan. Required po lahat ng ahensya at opisina ng local government na magkaroon po ng Business One-Stop Shop na pinamumunuan po ng Business Permitting Licensing Office ng BPLO. At finally, number 5, new registrants are not to be assessed local business taxes but only regulatory fees or charges. Ano pong ibig sabihin na to? Kung kayo po ay nagre-register sa unang pagkakataon lamang at wala pa ho kayong business permit, no? First time, hindi ho local business taxes ang inyong pong babayaran, pero ito lamang po ay business permit fee. Ibig sabihin, hindi po kayo binubuwisan, kayo lamang ay exercise po ito ng police power na kung saan maaari pong mababa lamang ang inyong pong maaaring bayaran at hindi po dapat ibinabase doon sa tinatawag po na inyong authorized capital stock kasi minsan masyadong pataas yan. Paalala rin mo yan sa mga local government units dahil ang regulatory fees ay sabi nga ho ito ng batas at ng mga legal principle. Dapat ito'y kagyat lamang at maliit lamang po ito para ma-encourage natin sila to register. Yes. So, attorney, yan po ang first 5 natin sa 10 tips po natin sa business registrants at business renewals po sa lahat ng LGU. Attorney, ano masasabi mo naman? Magandang siya na panuntunan nga, lalo na nga na during your time sa ARPA na talagang na hindi lang na-draft ninyo kung hindi ba naipatupad tong mga sistema na kung saan mapapadali para sa ating mga kababayan na hindi lang mag-renew kundi sila ay magrehistro ng kanilang mga businesses. Mahalaga yan dahil alam naman natin ang driving force ng ating ekonomiya ay mga businesses, hindi ba? Kung merong at saka wag nating tingnan na parang burdensome, na parang burden sa atin. Kung hindi, alam niyo yung pag meron ganitong nagre-regulate din sa atin na ahensya ng pamahalaan, syempre, nagiging accountable tayo Hindi ba? Nagiging mas responsable tayo sa pagkukonduct ng business natin para naman sa ating mga patrons, sa mga customers and clients natin. Ultimately, panalo po dito
ang ating mga mamamayan pa rin. Kaya again, congratulations for what you have endeavored to do when you were in ARTA. At ngayon ay dalangin natin pinagpapatuloy ito at Yes, hindi ba yes. talagang sinusunod kasi ang ganda-ganda ng objective, nakita na ang talagang effect ng result ng implementation nito. So at kudos naman din sa mga LGUs na Yes. sumusunod, oo, Opo, opo, at opo. nagpapatuloy nitong napakagandang sistema na ito na Mhm. nailagay ninyo sa ARTA. Sa tulong ho at gabay ho at grasya ng Panginoon lahat na ikang attorney, pero at the same time sa mga taong bayan, tandaan po natin na ito pong ginagawang sistema ay para mas mapadali po ang inyong pong buhay. Kaya ho dumaan ho tayo sa tamang proseso. Huwag ho tayo magpapapitis. Yes. Yes. Okay, Yun ang so mahalaga. mahalaga, oo. Okay, so kaya sa ating pagbabalik naman, attorney, abangan po ng bawat isa ating mga kaagapay ang Akala at Panukala segment na kung saan magdi-discuss po ang ating pinakamamahal na Attorney Chona Gonzales ng napapanahong panukalang batas. Kaya wag po kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kaagapay, mapapakinggan na ang programang A Word of Hope sa mas pinahabang araw. Kinig na tuwing Biyernes hanggang Linggo, alas 8 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Tabas ng Batas! Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na po tayo sa ating napapanahong panukalang batas, ang Akala at Panukala. Attorney Chona, ano po ang ating pag-uusapan ngayon? Yes, pero bago yan, sa mga nakamiss, ng ating punto per punto segment, naku, napakaganda po ng ating pinag-usapan riyan. Kaya balikan po ninyo iyan kung may na-miss kayo at muling reviewin ang ating mga naging pag-uusap riyan. So, At gayon ano din. yan, attorney, no? Kung meron silang, kasi ano yan kung gusto lang magbasa pa ng mas detalye, na isulat ko naman yan sa aking column sa The Manila Times. No? Pwede yung hanapin itong 10 Tips for Business Renewal. 3 series po yan. So, makatulong din po sa kanila. Yes. At ngayon, dito naman sa ating Akala at Panukala segment, alam mo, attorney, talagang very mindful din, yung ating mga legislators sa mga kinakaharap natin, na mga maaring challenges and difficulties, dito sa ating bansa. Kung kaya, itong Senate Bill 2393 may kinalaman sa isang master plan for flood management. Ayan, perennial problem yan. Hindi lang sa Metro Manila, kundi ngayon, di ba, sa mga tinatawag na nating mega cities natin all over the country. Hindi ba, recently lang, nitong December, ay sa parte ng Mindanao, ay dahil sa low pressure area, ay maraming lugar na binha. Kung kaya, gusto dito na magkaroon na ng isang master plan for flood management, increasing penalties for violations of environmental laws. So, nakikita na rin ng ating mga opisyal na meron talagang koneksyon. Yung pagbabaha na yan doon sa pagpapabaya din naman at pag-aabuso ng mga mamamayan natin sa ating kalikasan. Meron direct correlation. Kung kaya, ninanais na nila na teka muna, yung mga nagva-violate ng environmental laws, mukhang dapat ano na rin yan, may kaparusahan na rin yan. Oo. So, sa kanyang pagkapasimula, sabi niya, dahil tayo raw ay ang ating lugar, ang Pilipinas, ay situated in the Pacific Ring of Fire along the Typhoon Belt,
the Philippines is highly susceptible to typhoons. Alam naman natin yan, di ba? Parang around 23, 25 typhoons in a year, ano? So meron pa dyan, hindi nga typhoon, pero heavy rainfall naman. Parang nangyari ng Ondoy at yung iba pa, hindi ba? So, yung ating geographical location daw exposes us to the direct impact of typhoons, resulting in massive rainfall, flash floods, etc. So, meron pa, no, i-add up mo pa nga naman yung deforestation, urbanization, improper land use, exacerbate this vulnerability by disrupting natural water retention system. Kaya napakahalaga ng mga puno, napakahalaga ng mga mangroves. Diba? Lahat yan sa kalikasan ay merong parte sa ecosystem na tinatawag natin, ano? Para maging sustainable, maging yung ating pamumuhay bilang mamamayan ay maging maayos rin naman. May kinalaman yan at yan ay nakarugtong doon sa ating kalikasan. Kung kahit ang sabi rito, yung daw flood management would mitigate the adverse effects of these geographical vulnerabilities. So, dahil daw ito ring floods ay nagiging, o baha, ay nagiging cause ng loss of thousands of lives and displacement of communities, kasi nga naman, ano, ang mahirap dito sa mga tubig baha, it finds its way everywhere eh. Di ba? Hindi mo siya basta mapigilan. Kasi minsan lalo na yung mga biglang buhos nga ng ulan, yung tubig galing sa mga mountain area, mountain ranges, diba, bumababa sa mas mababang lugar, eh nandoon yung mga mamamayan natin. So, andyan na yung epekto din ng landslides, hindi ba? Tapos, yun nga mga taas ng baha na talagang, sabi nga, ano na, taas na ng isang tao, no? Kung kaya napakahirap i-navigate, ano, itong gantong sitwasyon. So, yung may damage din nga naman sa vital infrastructure, sa agriculture. So, may epekto, no, sa ating food security. Kasi nga, di ba, devastated. Aanihin na lang, nabaha pa, no? Ang mga industry. So, itong mga disruptions na ito sa livelihood daw, meron din ngayon epekto sa poverty. No? Kung kaya't merong ganitong nararanasan na kahirapan ng ating mga kababayan. At the same time, yung ating economic growth tuloy na ating pinoproject, hindi mo ngayon ma-achieve. Nahihinder niya yung growth. Ano? So, ang daming problema no, na natural, na sabihin natin parang natural calamities. Pero meron naman tayong magagawa in order to minimize or mitigate yung effect nito. So because floods take significant toll on our economy, like the destruction nga daw ng mga critical infrastructures, maging roads and bridges, tama. Kasi ang lakas ng puwersa ng tubig, lalo na yung rumaragasa, talagang nasisira yung mga bridges natin. So, naku, malaking bagay din yan. Kasi paano makakapag-transport ng tao at ng goods kung masisira rin yan naman ang ating mga bridges. Kung kaya yung agricultural losses na ito, plus andun pa yung soil erosion na nakaka-apekto nga daw sa ating food production and security, yung cost ng reconstruction ng mga infrastructure, mukhang ito hindi na natin maipagwawalang bahala at kinakailangan na magkaroon ng isang plano kung paano ito maa-address. Kasi taon-taon na ito, attorney, hindi ba? So, although ang projection this year is may El Nino at sinasabi tagtuyot, pero di ba hindi natin, at yan isang bagay na kailangan din talaga natin ipanalangin kasi may adverse effect din naman ng tagtuyot na hindi ba sa atin. Kung kaya mga bagay ito na dapat talagang idulog natin sa Panginoon. At dito naman sa ating mga mambabata, sabi nila, ito daw proposed measure naman na ito, i-institutionalize na raw ang adequate flood management master plan at magkakaroon daw ng interagency task force for flood management in order to protect unang-una human lives. So, tama yon. Ibig sabihin, yun munang tao ang ating bigyan ng proteksyon at i-secure yung livelihood nila and yung economy. Ngayon, kasi nga, yung environment, kailangan din natin proteksyonan kasi nga, may catastrophic impact ang kanyang destruction. Kaya daw ito, gusto rin
na i-upgrade ang salaries ng ating mga forest rangers and magkaroon daw ng oversight committee para ba makita kung naipagpapatuloy ba, na ipapatupad ba talaga ang ating mga batas. So, sa explanatory note pa lang, attorney, no, makikita naman natin na napaka-noble nung layunin at talaga may gustong i-address na napakalawak na problema, no? Kung kaya't dito raw ang sinasabi nila, magke-create sila ng isang infrastructure committee of NEDA board. Magre-review daw ito at mag-a-assess ng current flood management master plan for Metro Manila and surrounding areas. Kasi meron na silang na-approve pala noong 2012 at nag-identify na sila ng mga targets and reforms. Pero syempre, kailangan, hindi na lang manatiling nasa papel yon. Hindi ba, Tony? Alam mo yan. Alam mo yan. Maraming plano at yung plano ay nagmula sa napakaraming meetings, isinulat, pero nawa, hindi magandang nandun lang sa papel na nakasulat yung magagandang plano. Kundi ipatupad talaga. Yes, implementation. Laging yun ang ating problema. Kung kaya't dahil doon, magkakaroon daw ng bukod sa pag-establish isang master plan, kinakailangan merong interagency task force for flood management. Dito puputulin ko lang sandali, pero ano ang mako-comment mo sa mga ganitong task force? Oo, kasi ito for flood management to, ha. So, anong experiences mo sa task force? 'Di ba? Kasi minsan ang dami-dami rin nila, 'di ba? Iba-ibang agencies yan, magtutulong-tulong. Pero mahalaga yung nagtitimon, ano? Yes, mahalaga talaga yung nagtitimon dyan. Tsaka at the same time, base sa aking experience, talaga dyan, attorney, is syempre pag task force, yung mga bumubuo niyan, merong kani-kaniyang mga trabaho na yan Oo, so, ang yes. tanong natin dyan is, hindi ba nila ito ititreat as, kumbaga, kalabisan sa kanilang main na trabaho? Karagdagan, at sila dapat, no? minsan istorbo ba sa kanilang trabahong main? So, kinakailangan talaga, seryoso talaga ang implementation kasi kahit gaano kaganda ang policy kung hindi mo ma-implement ito ay wala, baliwala. Yeah, so malaga ang yan, no? Ang Kasi kanilang sinasabi nila dito, attorney, no, ang NEDA Director General ang chairperson. Okay. Tapos ang DPWH Secretary at yung DNR nandoon din, chairperson National Commission on Indigenous People, Director of NCIP. UP Diliman National Institute for Geological Sciences, kasi kailangan sila i-consulta rito. Siyempre, administrator din ng PAG-ASA and chief executives of concerned LGUs as members. Kasi minsan, yes, talagang kailangan mo makuha yung kanilang mga expertise dito sa ganitong mga usapin. Kaya lamang nga sana, merong isang layunin, kasi minsan, attorney, this experience din natin, dahil nga mga lead head na to ng mga agencies and departments, meron kasing iba na kung ano yung gusto lang nila, di ba? Yun Yes. at the point na minsan hindi sila magkakasundo. So nawa, dahil ito naman para sa kapakanan ng lahat at talaga apektado tayong lahat dito. Pag flood ang pinag-usapan, food security, economic growth, na na to, dugtong-dugtong na. Sana naman, pag upo nila, isang layunin, tama sabi mo, wag maging burden sa kanila ito, kundi this is something that we have to do kasi 'di ba lahat ng mga departamento at ahensya nila yun din naman ang isinusulong. It's just that this time meron lang focus. May focus lang. Pag-usapan natin, planuhin, 'di ba? At actually, attorney, ang suggestion ko rin, pwede rin lang i-consider na ipasok ang they should, no? Kasi yan ang urban planning, di ba? Yes. So, mahalaga yan. Paano mo paplanuhin, no? Yung environmental planning yan ay under ng they should yung mga yan. Dapat rito, marahil sa pagtatalakay ng panukalang batas na ito, iyon ang isang bagay na makonsider nila. At nakita ko lang dito sa panukala, meron ng increased penalty for illegal quarrying. Ayan. Nako, mahalaga yan.
Kasi nga, alam naman natin na yan ay nagdudulot din, at may malaking direktang epekto yan sa nararanasan natin sa ating environment. Kung kaya inilalagay na rin yan ngayon dito. At meron na rin otoridad ang presidente to suspend the requirements for national and local permits, licenses, certifications to streamline. So yan, favorite word natin yan. Streamline and expedite the process for the issuance ng mga permit to quarry, pero hindi naman yung basta na lang diba? Magbigay ng permits, di ba? Aralin din namang mabuti at wag naman ding patangay sa mga, di ba? Ng mga pinapangako nitong mga operators ng mga quarrying, mang form yan, para lang mag-grant yung kanilang permits. Ang isipin po natin, yung kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino at ng ating mga susunod pang henerasyon. So, ano ang iyong final take dito, attorney? Ako, ang final take ko dyan na magandang ang adhikain yan. Dapat talagang pag-aralan yan kasi yung flooding talaga ay kaakibat talaga yan ng pagkaalaga natin sa ating environment. At sabi mo, nabanggit mo yung quarrying. Iba yung quarrying ay nagiging palusot ng iba para mag-mining. So dapat tignan din talaga nila yan. And napakalaking responsibilidad yan dahil sabi nga nila, habang nagbabago ang ating panahon, sabi nga nila, nag-change ang temperature ng ating mundo ay kinakailangan meron din tayong gawing agad dyan. May paghahanda, Yes, proactive ba? Proactive. Yes. Kung kaya't ang ating pong binigyan ng daan, na panukalang batas ngayon na 2393, Flood Management Act of 2023 ay patuloy nating susubaybayan. Ayan. So tayo po ay magpo-pause for a break sa ating pagbabalik. Tutungo na tayo kaagad sa ating payo de asunto kung saan bibigyan daan na po ang inyong mga legal na katanungan. Kaya't kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Kaagapay, may bago tayong feature sa Ahensya de Konsensya. Usapang dokumento mula sa ating pagkapanganak, sa pag-aasawa at maging sa usapin ng death certificate. Sagot yan ng Philippine Statistics Authority sa darating na buwan ng Oktubre upang magbigay payo at paalala sa ating mga kaagapay. Katuwang ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto! Alright, so tayo ay nagbabalik sa ating programa. Napakabilis, attorney, ng ating show. Nasa blockbuster segment na tayo, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona sagutin po ang inyong mga katanungan. Kaya at pagkakinggan na natin ngayon, Attorney Maya, ang ating unang katanungan. May nagsanla po sa amin ang bahay nila. May pirmahan at kasunduan sila ng hipag ko sa barangay. Di po niya pinapansin mga warning ko sa kanya sa message. Pwede po ba mag-ask ng help? Ako po kasi ang nagigipit ngayon dito, pero itong tao na ito, hindi man lang intindihin ang dapat niyang bayaran sa akin. Maraming salamat po. God bless. Ayan, at napansin lang natin na Yes. meron na palang tila na pagkasunduan sa barangay. Kaya bagamat hindi na binanggit sa atin dito, ano ba yung mga puntos na napagkasunduan na nga nila. Pero malamang may kinalaman yun doon sa, syempre, pagbabayad ng loan. At pagkaraang mabayaran naman yung loan, natural, i-release mo na rin yung collateral, yung maaring naiprenda, para doon sa ma-insure yung pagbabayad ng utang na yon. Kaya lamang napansin niya na parang hindi daw iniintindi
yung mga bayarin na dapat ginagawa na at kanilang napagkasunduan. So alam po ninyo sa amin pong pag-discuss ni Attorney Jeremiah, kung ito po ay isang bagay na napagkasunduan sa barangay at inyo na pong napagtibay riyan sa barangay, maaari pong kayo muling magtungo doon at hingin ang kanilang tulong sa inyo na yung kanilang 'di ba naitulong nila yan sa inyo na mapagkasundo kayo, may kasulatan, etc. na maipatupad na, ma-enforce na po yan. Maganda pong dinaan nyo na nga po rito sa barangay para naman po opisyal at meron kayong tila nakakatulong para i-enforce yung anumang kasunduang inyo pong naisulat o inyo pong maging ang barangay kinilala na rin. So, Attorney, ano pang nakikita mo dito sa problema na ito? Well, napakahalaga na maintindihan natin ang kapangyarihan ng barangay amicable settlement. Ang nature na to is ito ay napagtitibay at ng magkabilang partido ang kanilang napagkasunduan kung ano ang settlement sa kanilang awayan na pinatotohanan at pinapatunayan mismo ng barangay official at specifically ang barangay chairman na siya rin naman ang head ng tinatawag na barangay conciliation. So katulad ito nung tinatawag na kasunduang pag-aayos na kung saan ito'y enforceable at sinasabi nga binding ito sa contracting parties kasi ito ay isang kontrata and immediately executory insofar na ito ay hindi bawal sa batas, good morals, good customs. At ito'y binibigyan ng tamang pagrespeto dapat ng mga partido ayon naman sa civil code. Ngayon, kung hindi ho siya tumupad ng ayon po doon sa napag-usapan, sabi nga ay meron siyang dalawang paraan na pwede mo ho itong i-execute. Ito'y ayon sa local government code o ayon doon sa rules of court. Nonetheless, pwede ho kayong magtungo na sa barangay para ipagbigay alam po sa inyo pong barangay official na tumistigo dun sa pirmahan na Mr. Chairman mukhang hindi ho sumunod sa usapan po at ano na po ang pwede natin gawin. Kasi pwede na rin pong utusan ng korte po mismo na siya po sumunod sa napag-usapan na yan. Ano po? At kaya nga po, magtungo na po kayo sa inyo pong barangay. Sabi nga ni Attorney Joanna para kayo po ay magabayan. Kasi sila po mismo ang tumistigo sa inyong usapan. Tayo ay magbibigay daan naman sa isa pang katanungan mula sa ating listener. Good day po. Tanong ko po, nagpaupa ako ng bahay at may 2 months deposito at kontrata na 6 months. Tumira lang ng 2 months, yung nag-uupa, unang buwan nagbayad ng renta. Sunod na buwan hindi na nagbayad ng renta. Ipinasok sa deposito at aalis na daw at may kontratang 6 months. Kinaltas ko po ang bills sa tubig at kuryente na natirang deposito. Gusto niya pong makuha ang natitira. Tanong ko po, dapat po bang isaoli iyon ang na-terminate na kontrata? Please advise me po. Ito ay may kinalaman naman sa pagpapaupa ng bahay at nabanggit po ninyo na may kontrata pero hindi po malinaw ito po ba ay written contract. Kasi di ba, Attorney, napakahalaga na ito ay sinasabi nga natin reduced into writing na nakasulat po. Kasi baka akala nila pag sinabing kontrata nakasulat lagi, no? Kasi may mga kontrata yun, unwritten contracts, no? Kasi may kasunduan kayo, no? Kasunduan, pero hindi na isulat. Meron lamang tinatawag nga natin. Kasi may kontrata na the moment na merong meeting of minds. Yan po ang legal definition yan. Kung kaya sinabi po natin kasunduan or kontrata, baka sa layman, akala,
nakasulat lagi. Ano? But then, Pirmahan. or magpirmahan. Pero gusto po namin linawin yan kasi po madalas at karaniwan sa mga nakasulat po ng mga kontrata, nakasaad doon lahat ng mga provision maging yung may kinalaman po sa pre-termination. So ano po ba ang napagkasunduan ninyo patungkol roon? Ibig po sabihin na, ayan nga, ang usapan 6 months pero 2 months lamang o hindi na napagpatuloy yung pangungupahan. So sa makatwid, merong pre-termination. Hindi po natupad yung kabuuan noong termino na kung saan ay dapat umuupa siya. Ano po? So mahalaga po yun kasi merong ibang mga kontrata, may pre-termination fee. Yes. Oo. Na magbabayad yung, kasi hindi nakatupad in effect, doon sa usapan na 6 months, naging 2-3 months lang. So, meron pong gano'n. So, yun po nais namin ding malaman. Ano po ang nakasaad sa inyong kontrata kung yan ay written na may kinalaman po sa pre-termination? Kasi, doon po din po ang gagabay sa inyo, yun po ang batas sa pagitan ninyo patungkol po sa ganitong sitwasyon. Yes. Kasi kung may pre-termination yan, malamang yan ay nakalagay doon na kapag hindi niya tinapos yung buong 6 na buwan, ay kung ano man kanyang deposito na ibinigay, ay ito ay mafo-forfeit na in favor nung lessor o nung may-ari ng paupahan. Yes. No? So kung ganun ho yan, ay hindi ho yan dapat maibalik sa kanya kung meron pa hong balance. In fact, kung may pre-termination clause yan, ay hindi nga ho dapat pinambayad yung deposito dun sa utang sa kuryente. Saka dun sa tubig. Pero kung wala ho kasi pre-termination clause at yun po yung usapan lamang, ay hindi ho malinaw, no? At kung saan ay baka ho may punto na maibalik po sa kanila yung tinatawag po ninyong deposito. Pero again, depende po ito kung meron ho kayong kasulatan kasi yung kasulatan po ninyong kontrata ang siyang magiging basihan, no? Kung ano po ba ang dapat ninyong gawin dyan sa inyo pong natitirang pera, kung kailangan bang isauli o sa inyo na huya. Dako tayo dito sa isang katanungan, attorney. Sabi niya, ang concern niya ay tungkol sa barangay matters. Kasi daw yung mga mismong nasa barangay, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa sitwasyon. Kasi bago daw mag-eleksyon ng barangay at SK elections noong last October 30, sabi daw noong kagawad yung kanilang barangay secretary at barangay treasurer ay resigned at wala namang naipalit sa kanila. Ngayon, nagbalik sa pamumuno dahil sila pa din ang nanalo noong nakaraang eleksyon. Ang tanong ay, okay lang po ba na i-reappoint ulit yung nagsipag-resign few months ago at hindi po ba saklaw ng batas? May nirefer siya rito as Reform SK Law. Kasi yung barangay secretary po noon at ngayon, tumakbo yung anak as SK chairman at nanalo. Okay lang po ba na yung nakaupo na SK chairman at yung nanay ni SK chairman ang barangay secretary? Oy, so parang meron tayong nakikitang barangay politics dito, di ba? Oo. Pero ano nga naman ang sinasabi ng batas? Well, kasi nabanggit na ating nagtanong, ating kaagapay na nagtanong is parang yung nanay nung dating barangay secretary na ngayon din ulit naging barangay secretary ay nanay siya nung bagong nanalong SK chairman. So pwede ba yun? No? Well, hindi ho natin yan pupuntahan doon sa bagong barangay SK law dahil pinag-uusapan ho natin dito. Meron bang prohibition sa ina-appoint na barangay secretary? Kaya ito po yung makikita natin, ang qualification po na yan sa local government code po, no? Sa LGC Local Government Code of 1991. Particularly makita po natin yan sa Section 394 na kung saan doon ipinapakita ang kwalifikasyon na kung sino ang pwede at sino ang hindi pwedeng maging barangay secretary. Ang sabi po doon sa paragraph B, a barangay secretary
shall be of legal age, a qualified voter, and an actual resident of the barangay concerned. So kahit sino ho ang residente, qualified voter, legal age po sila, at wala naman pong disqualification sa batas, ay sila po ay maaaring maging barangay secretary. Ngayon, ang sabi rin po, no person shall be appointed barangay secretary if he is a sangguniang barangay member. Ibig sabihin, isa ho siya dun sa mga kagawad. No, hindi ho pwede ang kagawad, siya rin ang barangay secretary. Bawal po yan. O kung siya naman po ay isang government employee, o kung kaya siya po ay kamag-anak ng punong barangay o ng barangay chairman within the 4th civil degree of consanguinity or affinity. Yung 4th civil degree, yan po ay pinsang buo. Yes. No? O kaya yung asawa ng yung pinsang buo. No? So, ito po ay yung mga express na prohibition po ng batas. Pero pansinin natin, attorney, ang sinabi dito, hindi maaaring kamag-anak ng punong barangay. Ibig sabihin, kung nanay ng punong barangay o asawa ng punong barangay, ay bawal maging barangay secretary. Pero kung wala hong binanggit dito na bawal kung nanay ng SK. Ano po? Kasi bakit ho? Kasi ho ang nag-a-appoint po ng barangay secretary ay ang punong barangay. Ano po? At ito naman ay pinagtitibay ho mismo ng sangguniang pambarangay. Ibig sabihin po yung konseho. So, mukhang wala ho ditong prohibition doon po sa barangay secretary. At nabanggit nyo rin po na siya po ang dati na po siyang barangay secretary. Nag-resign po at ngayon po yun i-appoint. Ay wala naman pong pinagbabawal ang batas po patungkol dyan. Siyempre, attorney, tayo limited sa kanilang mga information na definitely. Dito, no? Kung meron silang iba pang mga disqualification po dyan, katulad na siya po ay government employee pala, o siya po ay hindi residente, o hindi po rehistradong botante po doon sa lugar, o meron silang iba pang mga tinatawag na disqualification, ay yun ho pwedeng gamitin. Pero so far, yan lamang po ang atin pong masasabi base po sa inyo pong binigay na mga facts po sa amin. Yes, opo. Yun po ang aming limitasyon rito, no? Kung ano lamang po yung inyong binanggit sa amin dito sa inyong mga pahayag na katanungan, dun lang po yung aming masasagot. May mga pagkakataon po na aming ina-expand yung aming discussion kasi nga po, depende po sa sitwasyon. Hindi ba nagbibigay tayo ng kasagutan? Depende nga sa maaring kinakaharap nilang sitwasyon. Ano? Pero kung may follow-up question kayo, paari po niyo ipadala yan sa amin. Pero please make reference po doon sa naunang katanungan para madali po namin siyang ma-recall. Kasi marami po tayong tinatanggap na katanungan. May isa dito no, na napapanahon din, attorney. Papaano daw malalaman kung nabiktima ka na ng identity theft? So medyo general yung question niya rin. Ano? Oo. Kasi maraming klase to Napakahalaga yan kasi yung identity theft, naririnig-rinig yan. Pero ano ba itong identity siya? theft? So, para malaman natin kung nabiktima ka, dapat malaman muna natin ano bang ibig sabihin ng identity theft. Well, actually, ang identity theft ay nabanggit rin ito sa tinatawag na Republic Act 10175 o yung tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Na kung saan sinabi nila ang computer-related identity theft is the intentional acquisition, use, misuse, transfer, possession, alteration, or deletion of identifying information belonging to another, whether natural or juridical, without any right. Ibig sabihin, ang tinatawag po na computer-related, ito yung computer-related na identity theft, ay ang sinasadya or intentional na paggamit o pagkuha o misuse o paggamit o pag-transfer, pag-possess, pag-alter o pag-delete ng impormasyon at ng o identifying information ng ibang tao. No, ginamit mo, nagkunwari ka na ikaw si Attorney Chona Gonzales, si Attorney Jeremiah, at ginamit mo ito para ikaw ay makakommit ng iba pang mga
krimen, no? So ang identity theft ay nag-o-occur ito kung saan kung merong ibang tao na ginagamit ang personal mong impormasyon to include but not limited to sa pangalan, birthday, telephone number mo, credit card number mo nang walang permiso sa'yo para makapangloko naman ng ibang tao. Kadalasan nakikita natin to, attorney, yung ngayon sa Facebook, minsan ay ginagamit yung messenger ng kakilala mo at nagme-message sa'yo. At nagsusulisit ka mo ng pera. Hihingi ng pera. Minsan sabihin mo, uy, naku, mukhang naipit sila, pastor, may emergency, o kaya si tita, may na-emergency. Biglang, kailangan ko na ngayon at padalhan mo ako ngayon at babalik ko sa iyo agad bukas. Minsan hindi mo naman pagdududahan kasi kahapon lamang o nung isang araw ay kausap mo lang, no? Doon sa messenger mo. Ay hindi mo na pala alam na iba na pala yung kausap mo. Na-hack na pala ang kanyang messenger. Yan ay example, attorney, ng tinatawag na identity theft. Pero mahalaga ho nating tandaan na mahalaga pong maprotektahan ang iyong personal na information, mag-take ng precautionary measure para mabawas-bawasan po ang potensyal na kayo po ay maaring manakawan ng inyong pong information at identity na pwede yung pagsamantalahan ng iba. At idaragdag ko lang, attorney, no? Na ang identity theft ay maaring mag-occur sa iba't ibang mga forms, no? Katulad ng computer phishing, yan, madalas yan. Hanggang ngayon nakakatanggap tayo ng mga ganyan, ng mga link na i-click mo. Naku, huwag nyo i-click po yan. Naku, delikado yan. Yung internet auction fraud na tinatawag, yung magnetic strip skimming, at iba-iba pang mga credit card fraud. Sa lahat ng identity theft ay isa pong attempt na nakawin ang inyong personal na informasyon para magamit ang inyong pong mga account fraudulently. Yan po ang ibig sabihin ng identity theft po. Ayan. At nawa ay yung mga naipaglingkod natin na yan sa ating mga kaagapay ay maging kapaki-pakinabang, kasi lumalaganap nga po yung mga ganyan. Wag po tayo maging biktima ng mga ganitong mga scams. Kaya bagamat ito na lamang po ang oras na alamin sa ating Payo de Asunto segment, pero kung hindi nyo naman napakinggan yung ating mga ibang segments at maging sagot natin sa katanungan po na ating tinalakay, maaari niyo pong balikan yan. Ito po ay sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang iyong mga katanungan, abangan nyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga meron pong legal concerns, pwede po kami mag-message sa amin pong Facebook page at pwede rin po kayo mag-send ng audio, pwede rin video message ng inyong pong mga katanungan. At gusto ko rin palang batiin ng happy 22nd anniversary at 23rd Foundation Day ang akin pong home church na the Lord's Vineyard Covenant Community, ang Manila Household, na kung saan, attorney, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ginamit tayo ng Lord na simulan ang gawain na yan sa ng Maynila. No? Ano na pala, 22 years ago, no? Ako ay nagpapasalamat. Ganun katagal na rin pala ako nagpapastor. Oo nga. At ito po ay isa ring pagkakataon para batiin natin ng ating partner, si Attorney Jeremiah Belica, dahil sa kanya pong pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ako, maraming salamat sa Panginoon sa iyong buhay, sa maraming bagay na hinayaan mo ang Panginoon na kumilos sa iyong buhay, dalhin ka sa mga lugar at ministeryo katulad itong Tabas ng Batas para mas makatulong pa sa napakarami nating mga kababayan. Kaya patuloy namin dalangin ang kalusugan, ang patuloy na probisyon, patuloy na pagpapala sa iyo at sa iyong buong sambahayan, dahil patuloy ka rin naman na nag-a-abide sa Panginoon, sumusunod sa kanyang mga panuntunan sa iyong buhay at direksyon. At alam namin greater things are in store for you and your family this year. Yeah. Salamat, partner, Attorney Shona. Kayo po ang biyaya ng Diyos sa mga kaibigan. Ang biyaya ng Diyos po sa atin. At
Actually, bukas pa naman po ang birthday ko. Salamat sa pagbati natin. Okay, so ngayon ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan ay yung faithfulness sa amin pong mga buhay, O Diyos, na hindi po nagmamaliw ang iyo pong katapatan at pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y muling makapagbigay, O Diyos, ng kasagutan sa mga nagugulumihanan, Lord, sa mga legal questions. But more than anything, Lord, we pray na Ikaw, Lord, ang mag-angat, Panginoon, sa anumang bigati na dinadaanas, Panginoon, at binibitbit, Panginoon, na aming mga tagapakinig, taga-subaybay, at ang mga kaagapay. Dalangin namin na Ikaw, Lord, ang kanilang maging tagapagtanggol ng mga inaapi, Lord, ng magbigay, Panginoon, hustisya sa mga taong, Panginoon, na ginigipit, O Diyos. We pray na Ikaw rin, Lord, ang maging mabuting tagapagtanggol at hukom, O Diyos, ng mga bagay-bagay. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na hindi ka natutulog, na Ikaw, Panginoon, ay laging nakamasid, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa iyong mga faithful followers. We thank you, Lord, for FEBC. Continue to bless this ministry. That we may, Lord God, glorify your name until your return. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat po ng tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube, at sa Channel 185, sa Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakapi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.